Marami ang naniniwalang tila dehado ang mandirigma ng sangkatauhan na si Simo Ueha sa laban kontra sa isa sa pinakamakapangyarihan at kinatatakutang Diyos ng kalangitan, si Loki. Sa unang tingin, maaaring mukhang isang hindi patas na sagupaan ito, ngunit talaga nga bang dehado si Simo Ueha? O baka naman siya ang may tunay na kalamangan sa labanang ito, at hindi lang natin ito napapansin. Sa pagsusuring ito, ating pag-uusapan ang kanilang lakas, kakayahan, at kung sino nga ba ang may mas mataas na tsansa ng tagumpay. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 99. Sino nga ba ang tunay na nakalalamang? Maraming opinyon ang lumutang hinggil sa laban ni Loki at Simo Ueha sa Record of Ragnarok. Gayunpaman, nangingibabaw ang pananaw na dehado si Simo, sapagkat mahirap para sa isang mortal na mandirigma na tapatan ang isang Diyos, lalo na ang God of Mischief mismo. Ayon sa karamihan, si Loki ang may kalamangan sa laban dahil sa kanyang mapanlinlang na kakayahan, na maaaring magbigay sa kanya ng ganap na kontrol sa sagupaan. Ngunit paano nga ba nasabi ng marami na si Loki ang mas malakas? Ano ang kanilang naging basehan? Upang masagot ito, sisimulan natin sa pagsusuri ng mga kakayahan ni Loki sa Record of Ragnarok. Number 1. Katusuhan at manipulasyon. Isa sa pinakamalakas na sandata ni Loki ay ang kanyang tusong pag-iisip. Ginamit niya ito laban kay Simo sa pamamagitan ng paglalabas ng masasakit na alaala mula sa digmaan upang guluhin ang isipan ng kalaban. Ang arena mismo, na pinili ni Simo, ay naging pabor sa estratehiya ni Loki. Upang matukoy ang lokasyon ni Simo, gumamit siya ng megaphone na kahawig ng pag-aari ni Heimdall, na nagpalakas ng kanyang boses upang marinig saan mang sulok ng arena. Sa ganitong paraan, inaasahan niyang makuha ang reaksyon ni Simo at matunten ang kinaroroonan nito. Number 2. Kakayahang magpalit ng anyo. Madali para kay Loki na gayahin ang itsura ng kahit sino. Sa laban, maaaring gamitin niya ito upang lituhin si Simo o lumikha ng maling target. Number 3. Kakayahang lumutang sa hangin. Ilang beses na nating nasaksihan ito nang guluhin ni Loki si Heracles habang paakyat ito sa hagdan. Ang abilidad na ito ay maaaring maging malaking bentahe sa laban kontra kay Simo, na nakadepende sa kanyang posisyon at pagtatago. Number 5. Pagsummon ng sandata at mga replika o ilusyon. Isa sa pambihirang kakayahang taglay ni Loki ay ang kakayahang lumikha at maglabas ng iba't ibang uri ng sandata sa pamamagitan ng mahiwagang mga portal na lumilitaw sa magkabilang palad niya. Ang mga portal na ito ay nagiging daan upang mabilis at walang kahirap-hirap niyang makuha ang anumang sandatang kailangan niya sa laban. Isa sa mga kapansin-pansing pagkakataong ipinamalas niya ang kakayahang ito ay nang makipagtunggali siya kay Okitsuji. Sa laban na iyon, ginamit niya ang isang natatanging sandata, isang matibay na kedena na may matalim na kawit sa dulo. Sa isang iglap, inilabas niya ito mula sa kanyang mga portal at ginamit upang atakehin ang kanyang kalaban. Bagaman hindi masyadong naipakita sa anime kung hanggang saan ang husay niya sa paggamit nito, makikita na gamay niya ang sandatang ito, na waring bahagi na ng kanyang estilo ng pakikipaglaban. Kasama rin sa kanyang kakayahang ay summon ang paglikha ng replika ng ibang Diyos gamit ang kanyang misteryosong portal. Mula sa kanyang mga palad, unang lumabas ang may itim na usok na unti-unting bumuo sa mga replika ng tatlong makapangyarihang Diyos, sina Thor, Heracles, at Odin. Dahil dito, magagawa niyang guluhin ang daloy ng laban, na siyang magiging dahilan upang mawala ang focus ni Simo sa kanya at mapilitan itong tumuon sa mga nilikha niyang replika. Ang estratehiyang ito ay tiyak na magdudulot ng matinding kaguluhan sa paligid, na magbibigay kay Loki ng mas malaking kalamangan sa laban. Bukod sa kanyang kakayahang mag-summon ng sandata at mga replika, taglay rin ni Loki ang kanyang godly strength at pagiging semi-immortal, na lalong nagpapalakas sa kanyang kakayahan sa pakikidigma. Ang pagsasama-sama ng mga aspetong ito ang nagtatampok sa kanya bilang isang god na hindi dapat maliitin sa anumang laban. Sa kabuuan, ang kakayahan ni Loki na mag-summon ng iba't ibang armas at lumikha ng replika ng mga Diyos ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang lakas, kundi pati na rin ang kanyang pagiging tuso sa larangan ng pakikipagbakbakan. Dahil sa mga katangiang ito, marami ang nagsasabing mas mataas ang tsansa ni Loki na manalo. Ngunit ang tanong, may laban ba si Simo Ueha sa ganitong uri ng god? Ano ang kanyang ginawa, kasama ang kanyang Valkyrie, upang kahit papaano ay makasabay sa nag-uumapaw na kapangyarihan ni Loki? Ang sagot ay matagal nang ipinakita sa atin, ngunit maaaring hindi ito napansin ng karamihan. Kaya naman, ngayon ay ating hihimay-himayin ito ng mas maigi.
Bagamat nag-uumapaw ang lakas ni Loki, si Zemo ay ganap ng handa para sa labang ito. Ano ang aking batayan? Kung babalikan natin ang Kabanata 78, makikita natin na hinahanap ni Red Reader, isang Valkyrie, si Zemo sa kagubatan sa labas ng arena ng Valhalla. Narinig niyang nasa paligid lang si Zemo, ngunit hindi niya ito matagpuan. Dito pa lamang ay nakakapangilabot na ang sitwasyon. Tandaan, si Red Reader ay isang kalahating Diyos, isang demigod. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi basta-basta, at ang kanyang pandama, pandinig, at pangamoy ay higit na mas pino kaysa sa isang normal na tao. Sa madaling sabi, napakataas ng kanyang kakayahan upang matunten ang isang tao. Ngunit sa kabila nito, hindi niya matukoy ang eksaktong lokasyon ni Zemo. Ibig sabihin, nagtataglay si Zemo ng kakayahang itago hindi lamang ang kanyang katawan kundi pati na rin ang kanyang presensya mula sa isang makapangyarihang Valkyrie. At hindi lang iyon. Nang matapakan ni Red Reader ang isang tuyong sanga sa gitna ng kagubatan, agad na natunto ni Zemo ang kanyang eksaktong lokasyon. Bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Red Reader na mapagtanto ang kanyang pagkakamali, sa isang iglap, nasa likuran na niya si Zemo, tuluyang hindi niya naramdaman ang presensya nito. Isang mahalagang bagay ang dapat tandaan, ang kakayahang ito ni Zemo ay hindi nagmula sa anumang mahiwagang teknik o supernatural na kapangyarihan. Ito ay isang likas na abilidad, bunga ng taon-taong pagsasanay, matinding karanasan sa larangan ng digmaan, at pambihirang husay sa pagtatago at paggalaw sa anino ng kamatayan. Kung isang makapangyarihang demigod na Valkyrie, na may likas na mataas na pandama, ay hindi man lang nakatunog sa kanyang presensya, paano pa kaya ang God of Mischief mismo? Dahil sa mahirap talagang tuntunin si Zemo, napilitan si Loki na gumamit ng megaphone sa desperadong pagtatangkang sirain ang focus ng mandirigma ng sangkatauhan. Isipin mo yun, isang Diyos na umaasa sa ingay upang subukang guluhin ang isang tao. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin niya matukoy kung nasaan talaga si Zemo. Ang isang Diyos na may kakayahang manipulahin ang ilusyon at pandaraya ay tila naging bulag sa harap ng isang mandirigma na hindi lang isang dalubhasang sniper, kundi isang tunay na maestro sa pagiging hindi natutunton, mapatao man o kahit isang Diyos pa ang kanyang kalaban. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang husay ng pambato ng humanity. Ang kagubatang nagsilbing tagpuan ni Zemo at ng kanyang Valkyrie na si Red Reader ay siya ring itinakdang arena para sa laban sa round 11, isang labang naganap sa lugar na mismong pinili ni Zemo. Ibig sabihin, hindi lamang siya may malinaw na kalamangan sa estratehiya, kundi malaki rin ang posibilidad na matagal na nilang pinag-aralan at inihanda ni Red Reader ang bawat sulok ng kagubatan bago pa ito ipasailalim sa dome. Sa antas ng ganitong uri ng paghahanda at kakayahan, hindi maikikailan na si Zemo ay isang mandirigmang hindi maaaring maliitin. Subalit sa labanang ito, marami ang tumingin sa kanya bilang isang underdog, isang mandirigmang tila dehado sa mata ng mga nakasubaybay. Ayon kay Heimdall, ang mismong Diyos na kalaban ni Zemo ay hindi basta-bastang God, siya ay si Loki, isa sa mga pinakamapanganib at kinatatakutang Diyos sa buong kalangitan. Napakalaki ng hype na ibinigay kay Loki, at hindi maikakailang marami ang naniniwala na siya ang nakalalamang sa bakbakang ito. Ngunit tandaan ninyo to, sa kasaysayan ng digmaan, minsan na ring kinatakutan ang pangalang Zemo. Siya ang pinakamahusay na sniper ng sangkatauhan. At sa pagkakataong ito, kasama ang kanyang Valkyrie, magkakaalaman kung sino ba talaga ang dapat katakutin sa kanilang dalawa. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina sa bawat pahina, sindihan, pusis ng kasaysayan, sa kanyang tangan, mga moto, ikaw ang kapay, sa laban ng Diyos at tao, tagumpay ay taglay. Ang kanyang tinig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Mga moto, nag-aapoy sa diwa, naglalatala ng kwento ng bawat isa. Sa laro, siya'y dagdapang sa laysay, sa laban ng mortal at Diyos ang huli pagkilay. Sa bawat pahina, siya'y nandyan, puses ng kasaysayan, sa kanyang tangan. Mga moto, ikaw ang gabay, sa laban ng Diyos.